Pabiling hidla sa mga wildlife expert ang buaya nga una nang nagpakita sa drone shot sa DNR og pipila ka mananagat. Asa tumong sa mga expert ang makuha ang buaya og makuhaan kini og extract DNA aron masuta ang gigikanan sa moong reptile. Apan kinahanglan pa nga makakuha og legal requirements ang mga expert aron madakpan og ugaling mapatay ang saltwater crocodile. Sisimula sa maliit. So ideally, kung meron lang kung existing population sa loob, dapat way before pa nakita na siya. Hindi siya umabot ng ganyang kalaki. Pero din po, hypothetical lang yan. Kung saan siya nanggaling, hindi po namin alam. Kung tatanungin niyo po kami kung saan siya galing, masasagot po namin kapag nakakuha kami ng DNA sample. Dugang ni Marvin Sarmiento, Chief Field Biologist sa Crocodylus porosus Philippines Inc. o CPPI. Dili nila masigurado karon kung usa lang ang buaya nga nakita sa mga mananagat atong August 27 sa Barangay Buayan, Jensan ug sa buaya nga nakita sa Barangay Lunpadido, Malapatan, Sarangani Province atong Setyembre 14. O galing makakolekta sila og specimen kini ang matandi na nila sa nakolekta nila sa Batanes ug Tawi-Tawi sa nadakpan nila sa Simunol, Tawi-Tawi atong 2020 ug 2017 nga milangoy sa mga isla gikan sa ubang nasud. Ang saltwater crocodile o giilang Indo-Pacific crocodiles giila usab isip ocean swimmer o mabuhi sa linaw o lakes ug sa suba. Dili susama sa gamay nga Philippine crocodile o Crocodylus mendorensis nga nagpuyo sa freshwater ug dili mabuhi sa dagat. Leon niini padayong gipaamping sa mga environmental authorities ang mga residente kalabot sa nakumpirma nilang presensya sa buaya. First and foremost, nag-aatake lang. Madalas po sa kanila nag-aatake during breeding season. Po. Ngayon po, current the breeding season ay March to September. So ibig sabihin, lumalabas po yan kapag ka-breeding season. Kaya makikita natin sa labas. Nandiyan siya. So October hanggang February, yan po yung outside breeding season. So medyo wala ko, hindi yung lumalabas at nakatago lang po yan sa intact na mangrove po. Now, second na attack, kapag may regular siyang pinupuntahan, for example, sa mga cases ng ibang tubigan na may buaya, tapos may mga alaga na nakatambay malapit sa tubigan, like manok, baboy, hindi mo nila na-recognize yun. Yung fumes or yung amoy ng mga waste materials ng livestock, kilometers away kaya mo nilang maamoy yan. Now, pag sinundan mo nila yan, hindi mo nila na-recognize kung tao, baboy, aso yung nandyan na individuals. If you're regularly wading sa water, hindi niya kung kaya kayong kita kung kayo ay bata. Basta alam niya kung spray kayo na kaya ng isang tube. Samtang una masikop ang buaya, kinahanglan nila nga makomply ang legal procedures o protocol nga nagprotekta sa saltwater crocodiles. In the heart of changing lives. Kini sa Brigada Richelle Gubalani. Brigada News.